Magandang araw o gabi mga giliw kong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Domingo. 22 anyos na ngayong taong panahon. Bagong subscriber po ako sa channel na ito at nagustuhan ko po ang bawat tema ng mga kwento na aking napapakinggan hango sa pinapadala ng mga letter sender mula sa iba't ibang panig ng probinsya. Dahil na-inspired ako sa mga istorya na hango sa tunay na buhay, nahimok akong i-share sa mga listener ang naging karanasan ng aking lolo na itago na lang natin sa pangalang Lolo Felipe na nagmula sa angkan ng mga albularyo na may dugong shaman. 1969, Samar. Sa panahong ito ay masinop na nagtatalop ng Palawan ang binatang si Felipe na ginawang kakanina ng kanyang inang si Nanay Merly. Sa mga hindi nakakaalam, ang Palawan po ay isang uri ng bungang kahoy na tumutubo sa ilalim ng lupa. Hindi lang ito ang kanilang tanima, meron din silang mga pananim na sago na madalas nilang isaing bilang panawid gutom sa tuwing nauubusan ng bigas. Nagmula ang binata sa mahirap na pamilya. Gayunpaman, kahit napayak lang ang pamumuhay nila, ay patuloy naman nilang nilalampasan ang matinding suliranin sa pang-araw-araw. Kaunti lang kasi ang kinikita ni Nanay Merly sa paglalako ng kakanina, habang ang ama naman niyang si Tatay Delfina ay barya-barya lamang ang kinikita nito sa panggagamot. Ngunit hindi ito naging hadlang para sumuko kung ano ang tadhana na ipinagkaloob sa kanila ng may lalang. Nagmula ang ama ni Felipe sa angkan ng mga shaman na marunong makipag-ugnayan sa mga ligaw na kaluluwa. Nananalayti din sa kanilang ugat ang dugo ng isang herbalista. Sa madaling salita ay nasa kanya na ang katangian ng isang dalubhasang albularyo. Nagtataboy ng masasamang espiritu at lamang lupa, lalo na ang mga alagad ng dilima. Sa kabilang banda, may masamang epekto nga na idudulot ang panggagamot ni Tatay Delfina. Sa tuwing may napapagaling itong pasyente na nasa ilalim ng itim na salamangka, ay inaako niya ang sakit. Lumilipat sa kanya ang sintomas at malaki ang pinsala nito sa kanyang kalusugan. Bumibilis ang kanyang pagtanda. Sa kasamaang palad, imbis na manatili sa tuwid na landas ay kumaliwa ito ng tahak. Nakipagkasundo sa demonyo at nakipagsimpatya na makaamit ang black magic. May dahilan umano noon ng ama ni Felipe kung bakit ito umanib sa kadiliman, upang mabago ang kanilang kapalaran. Gusto nitong maging marangya ang buhay nila at magaan ang pasok ng salapi. Mula nung makiisa ang manggagamot ang kanyang kaluluwa kay Satanas, ay nagsimula na itong gumawa ng maling hakbang. Tumatanggap na ito ng mga parokyano na naghahagad na gumawa ng masama sa kapwa, tulad ng palipadhangin at kulama. Hanggang kailan mo babalak manakit ng ibang tao, Delfin? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinaggagawa mo? Delfin naman, hindi makatarungan ang ginagawa mo. Ilang buhay pa ba ang gusto mong bawian ng buhay? Ilang katao pa ba ang magdurusa? Nagmamakaawa ako sa iyo, Delfin, na huminto ka na sa ginagawa mo. Magbalik loob ka na sa may lalang na lumikha sa atin. Pagsusumamo ng kanyang may bahay. Wala na akong ginawang masama, Merly. Sinunod ko lang kung ano ang hiling ng mga kliyente ko. Binabayaran nila ako ng malaki gamit ang likha kong sining. Ano ba ang pinuputok ng butsi mo? Dapat nga matuwa ka. Dahil may bago akong kakayahan na naging maayos ang takbo ng ating buhay. Hindi mo na kailangan pang maglako ng kakanina. Marami na tayong salapi at napaayos na rin natin ang bahay. Mabibigyan na natin ng magandang kinabukasan ng mga bata, lalo na si Felipe. Di ba, pangarap niyang makaluwas ng Maynila para mag-aral. Ngayon matutupad na ang pangarap niya sa tulong ng salaping nilikom ko. Sagot naman ng haligi na tila hindi makikitaan ng pagsisisi sa maling nagawa. Wala kang ginagawang masama. Hindi mo ba alam na malaking kasalanan sa Diyos ang pumatay ng tao? Sa bawat orasyon mo, isang inosente ang binabawian ng buhay. Isang pamilya ang labis nagdurusa. At anong sining ang pinagsasabi mo? Ang sabihin mo kumo, gumagamit ka ng itim na salamangka. Siguro nga, mas masahol ka pa sa demonyo. Hindi ko kailangan ng karangyaan kung galing naman ito sa kasamaan. Buhay ka pa nga pero nasusunod na ang kaluluwa mo sa impyerno.
galit na saad ng ginang. Bago pa lumala ang mga bangayan ng mag-asawa, ay bigla umanong may dumating na babae na magara ang suot, ngunit hindi ito kagandahan. Maraming butlig sa kamay at puno ng pekas ang muka. Bagamat mukha raw itong mayaman, ayon na rin sa postura ng babae na tila nagmula sa malayong lugar. Kasalukuyan noong nag-aayos ang binata ng mga paninda sa tindahan sa tapat ng kanilang bahay. Iyon kasi ang tinatayong negosyo ng kanyang ina, buhat nung tumigil ito sa paglalako. Iho, itatanong ko lang sana, kung dito ba nakatira yung tanyag na albularyo? Nakangiting tanong ng ginang kay Felipe. Opo, tatay ko po siya. Magpapagamot po ba kayo? Magalang na sagot niya rito. Sinabihan pa niya ito na bukas ang kanilang pinto sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong, ngunit hindi niya batid na iba ang pakay nito. Nung makapasok ang ginang ay masinsinan nitong kinausap ang manggagamot tungkol sa pakay nito. Napakunot noo ang may bahay nila. Malinaw namang narinig ng binata ang pinag-uusapan ng dalawa. Ani umano ng parokyanong babae, may papatrabaho ito na kailangan daw maglaho sa mundong ibabaw sa lalong madaling panahon. Sumilip ang binata sa pinto at nakita niyang may iniabot na larawan ang ginang sa kanyang ama. Habang ang ina naman ay aburidong lumabas ng bahay. Ayaw nitong marinig ang usapan ng dalawang kataong may maitim na budhi. Anong gagawin ko sa taong nasa larawang ito? Papahirapan ko ba siya? Hindi. Kailangan patahimikin mo na siya ora mismo. Gusto ko siyang mawala sa paningin ko. Dapat bago umahon ang buwan hindi ko na siya madatnang humihinga. Heto ang kabuwang bayan. Sapat na yan para sa buhay ng nasa larawan. Bukod sa larawan, may iba ka ba bang dala na pagmamayari ng babaeng to? Meron. Heto ang buhok niya. Sapat na ba ito para tumahimik siya? Oo, sapat na ang mga bagay na to. Makakaasa ka na madadatnan mo siyang wala ng buhay. Mabuti naman kung gano'n. Hindi na ako nagkamaling lapitan ka. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo akong bibiguin. Malaki ang ibinahid ko sa iyo kapalit ng ipapagawa ko. Noong makalis ang kliyente, nakangiting binuksan ni Tatay Delfin ang makapal na sobre. Halos maluwa ang mata niya sa laman nito. Hindi biro ang kabayarang ibinayad ng ginang para sa buhay ng isang babae. Kibit-balikat namang lumapit ang binata sa kinasasadlakan ng kanyang ama. Mabilis na dinampot ang larawan sa ibabaw ng lamesa at laking gulat nang makita ang nasa larawan. Isa itong mayuming babae na halos hindi nalalayo ang agwat ng kanilang edad. Nanginig ang kanyang panga dahil isang inosenteng babae na naman ang mawawala ng buhay. Tay, masyado pa pong batang babae para mamatay. Pakiusap, huwag mo na pong ituloy. Kawawa naman po ang magiging biktima dahil lamang sa inggit ng ibang tao. Akin na po ang sobre at ibabalik ko na yan sa may-ari. Pakiusap ni Felipe sa nakangising ama. At bakit mo naman isasauli itong pera? Hindi mo ba alam kung magkano laman nito, Felipe? Anak, unawain mo na lang sana ako kung bakit ko ito ginagawa. Ikakaunlad naman to ng ating pamilya. Nais ko kayong mabigyan ng magandang buhay. Kung mananatili ako sa dati kong nakagawian, hindi na sana ganito ang ating pamumuhay. Alam mo namang, barya-barya lang kinikita ko sa ating pamgagamot. Kaya intindihin mo na lang sana ako, anak. Intindihin? Sa palagay niyo po ba mapapanatag ang loob namin ni nanay sa pinaggagawa mo? Dati, pangarap kong maging gaya mo, ang maging isang magaling na albularyo. Pero ngayon, ayoko na sa'yo. Kasuklam-suklam ang ginagawa mo. Ilang beses mo ba mababahira ng kasamaan ng mga kamay mo? Ilang katao pa ba ang dapat magsakripisyo sa bawat pag-usal ng itim na dasal? Nakakadiri ka, tay. Ubod ng itim yung budhi mo. Matakot ka naman, itay, sa karma. Yung pinaggagawa mo balang araw, ibabalik din sa'yo. Aba, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. Kaya wala kang karapatang itama ang mali ko. Ako ang nagpapalamon sa pamamahay na ito. Kaya matuto kang lumugar. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo. Tapos ito pang maririnig ko mula sa bibig mo. Porke panganay ka, may karapatan kang sumpatan ako ng mali sa ginagawa ko. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan ng isang suwail na anak na kagaya mo. Talagang lalayas kami ng anak mo.
Alam mo ba, Delphine, sa tuwing naaalala ko ang ginagawa mo kademonyohan sa mga nagiging biktima na taglay mong kapangyarihan ng dilim, hindi ko magawang malunok ang bawat butil ng kanin. Simula ngayon, matuto ka ng mamuhay mag-isa. Iiwan na kita. Isasama ko ang mga anak natin. Simula nung makipagkasundo ka sa demonyo, naging asal hayop ka. Sa dami ng kasalanan mo, baka pati Satanas suwagin mo. Dahil sa masakit na salita na binitawan ng mag-ina sa haligi ng tahanan, ay tila nagdilim ang paningin ni Tatay Delphine. Sumigaw ito ng malakas at padabog na tumayo. Binalagbag ang mga gamit at nagawang saktan ang may bahay. Halos mayanig ang panga ni Nanay Merly nang dumapo sa kanyang muka ang palad ng asawa na ikinagalit naman ng binata. Subukan mo saktan ulit siya at papatulan na talaga kita. Tama nga si inay na sa asal mo, hayop ka na. Hindi ka naman ganyan dati. Patapang na wika ni Felipe na tila pinagbabantaan ang sariling ama. Habang ang dalawa niyang kapatid ay nagsimula ng umiyak at halatang takot na takot sa mga nagaganap. Nagsumiksik ang mga ito sa isang sulok. At dahil sa ginawa ng binata, mas lalong umigting ang ulo ng kanyang ama. Nagawa siyang suntukin ito at nagsimula na ring manlisik ang mga mata nito na parang sinapian umano ng demonyo. Ayon sa aking mga magulang, nagtungo raw sa silid na pagamutan si Tatay Delphine kung saan ginagawa ang ritual sa pagkukulam at paglipad ng hangin. Sa paglabas nito ng pinto ay tila iba-iba na ang kanyang katauhan. Nakangising nagbabaga ang mga mata habang hawak ang itim na punyal na may magkabilaang talim. Suot ang talisman na minana pa nito sa kanilang mga ninuno mula sa angkan ng mga shaman. Wala na ito sa sariling katinuan at tila hindi na makilala kung sino ang mga nakapaligid sa kanya. Sinunggaban umano nito ang binata at walang habas na sinaksak sa tagiliran. Mabuti na lamang at nakailag ito at daplis lang ang natamong pinsala. Bagamat hindi pa rin niya pinatulan na nag-aamok ang ama, nakipagbuno siya na maagaw ang punyal para hindi na ito makapanakit ng iba. Subalit lubhang malakas si Tatay Delphine. Nagawa nito na balagbagin ang panganay na anak gamit ang isang tadyak. Dahilan upang tumilapon ang binata, pagkatapos ay walang habag na itinarak ang patalim sa humahagulgol na ginang. Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat! Paulit-ulit na wika ng albularyo. Tila nagmula sa malalim na hukay ang himig nito. Sumabog naman sa galit si Felipe nang makita niyang umagos ang sariwang dugo sa sugat ng kanyang ina. Doon siya humugot ng lakas upang makabangon sa pagkakadapa. Kinuha niya ang bangko at ubod lakas itong iniharibas sa katawan ng kanyang ama. Anak, huwag mong papatayin ang tatay mo! Sigaw na pagpigil ng ginang sa binata. Nahibalag niya tayong patayin, kaya papaslangin ko na tong taong to. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi na siyang Tatay Delphine na ginagalang ko. Ang nasa harapan natin ngayon ay isa ng demonyo. Maghulos dili ka, anak. Tatay mo pa rin siya kahit na tinangka na tayong patayin. Maaari sinapian lamang ng demonyo yan. Kaya nagmamakaawa ako sa iyo na huwag mo siyang papatayin, anak. Kahit nangangati na ang mga kamay ng binata na hambalusin ng bangko sa ulo ang kanyang ama, ay kinailangan niyang magpigil alang-alang sa pakiusap ng kanyang ina. Kumuha siya ng lubid at ginapos ang mga kamay nito at paa para hindi na makagawa ng masama. Habang tumatagal kasi, ay lalong nag-iiba ang kilos at pananalita nito. Bumubula ang bibig at may lumalabas na usok sa katawan. Matapos maigapos ni Felipe ang sariling ama, ay sapilitan niyang kinuha ang suot nitong talisman. Hindi na bagay na isuot mo ang talisman na to. Ginagamit mo lang to sa kasamaan eh. Simula ngayon, itutuwid ko ang pagkakamali mo. Ako ang magbabayad ng mga kasalanan mo. Simula ngayon, pangangatawan ko na ang pagiging albularyo. Ang malilandas mo ay itutuwid ko. Isa sa ulo ko ang mga nakapaloob na pamanang libreta ng ating mga ninuno. Gagawin ko ang lahat makatulong sa nangangailangan ng tulong na tinalikuran mo bilang isang manggagamot. At alang-alang sa ating pamilya, ako na mismo magbibigay ng lunas kung paano kita hihilahin palabas sa pintuan ng impyerno.
maotoridad na wika ng binata sa ama. Nasa kaduluduluhan ng baryo nakatirik noon ang bahay nila lolo. Kaya malayo sila sa ibang kabahayan, kung kaya't lahat ng pasyente at kliyente ni Tatay Delfin mula sa malalayong lugar ay kinakailangan pang maglakad ng 3 kilometro. Ang binata na mismo ang nagbigay ng lunas sa natamong sugat ng kanyang ina gamit ang makalumang paraan ng panggagamot. Isang operasyon na hindi na kailangan pang gumamit ng scalpel at anesthesia. Mga katas ng halamang gamot ang ginamit niya gamit ang sariling mga kamay bago tahiin ang sugat ng mano-mano na wala man lang itinuturok na pampamanhid. Upang mapangalagaan ang dangal ng kanilang pamilya ay hindi na umalingasaw ang tinatagong baho ni Tatay Delfin. Minabuti na lang ni Nanay Merly at Felipe na ikulong na lamang ito sa isang silid. Ngunit hindi nila nagawang kalasin ang mga nakataling lubid dahil mapanganib itong tao, oras na makawala. Dahan-dahan na kasing inaangkin ng demonyo ang katawan nito. Lahat ng kalat sa silid, paggamutan na dating pagmamay-ari ni Tatay Delfin ay sinunog at binaon sa hukay ng binata. Tulad ng mga itim na kandila, maliit na ribultong tanso na kawangis ng dyablo, manika na gawa sa kahoy na nababalutan ng pulang sinulid, mga larawan ng mga naging biktima at mga karayom na ginagamit niya sa rituala. Lahat yun ibinaon ng binata. Gayunpaman, may natatanging bagay umanong itinago ang aking lolo na hindi dapat maging abo. Iyon ang larawan at hibla ng buhok ng babae na magiging biktima sana ng itim na marika mula sa demonyo. Napukaw daw kasi ang loob niya sa dalagang nasa larawan. Bukod doon, nasa likod nito may nakasulat na pangalan na Patricia. Malamang hindi ito napansin ng kliyente. Kuya, kailan niyo po ba ikukulong si tatay? Hindi pa rin ba siya gumagaling? Natatakot na kasi kami ni Aya tuwing gabi eh. Panitawa kasi niya. Naluluhang tanong ng kapatid niyang babae na si Edita na sumunod naman sa kanya. Si Aya kasi ang bunso sa 3 magkakapatid. Edita, hindi pa gumagaling si tatay eh, kaya hindi ko siya pwedeng pakawalan. Pero huwag ka mag-alala, gagawa ko ng paraan para gumaling siya. Ibabalik ko ang tatay natin sa normal. Mahinaong sagot naman ng binata. Makalipas ang 3 araw, muli na namang bumalik ang babae na punong-puno ang galit sa muka. Hinahanap nito si Tatay Delfin upang kumprontahin tungkol sa bagay na pinag-usapan nila noon ukol sa dalagang nasa larawan. Hoy, nasaan ang magaling mong ama? Bakit hanggang ngayon buhay pa rin yung pinapatrabaho ko sa kanya? Malayo pang pinanggalingan ko pero mauuwi lang pala sa wala. Ilabas mo yung magaling mong tatay. Niloko niya lang yata ako. Matapos niyong makuha ang malaking halaga tapos wala naman siyang ginawa. Nanggagalaiting wika ng babae. Halos lumuwa na ang mata nito gawa ng matinding galit. Heto ang pera. Walang bawas yan. Kaya pwede ba umalis ka na sa pamamahay ko? Hindi na magagawa ng ama ko ang kahibangan mo. Kung may galit ka sa babaeng nasa larawan, bakit hindi na lang ikaw ang pumatay sa kanya? Idadamay mo pa ang pamilya namin sa kabaliwan mo. At yung larawan pala, sinunog na to. Kaya wag mo nang hanapin pa. Umalis ka na, habang mabait pa ako sa'yo. Bakit ka sumasabat? Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Iharap mo sa akin ang lalaking yon. Nangako siya sa akin na gagawin niya ang pinapagawa ko. Kung wala talaga kayong balak iharap siya sa akin, magsisisi kayong lahat. Magbabayad kayo ng malaki. Tandaan niyo ang araw na ito. Hindi kayo patatahimikin. Maghahanap ako ng mas magaling pa sa kanya at ipapakulam ko kayong lahat. Sabi ng babae. Ngawa ka ng ngawa. Bagay nga sa ugali mo at pagmumukha mo. Simpangit ng ugali mo ang itsura mo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kung ayaw mong kalad ka rin kita palayo, huwag mong uubusin ng pasensya ko. Umalis ka na dito. Layas! Sabi naman ng nanay ni Felipe. Nay, kalma lang ang puso mo. Ani ni Felipe na tila batid niyang tumataas ang presyon ng dugo ng kanyang ina. Bago noon umalis ang babae ay dumura muna ito sa lupa na tila nag-iwan ng sumpa sa mag-ina. Nagngingit-ngitan pa ang mga bagang nito na parang nais kumain ng tao. Si Reggie nagtataka umano ang binata kung bakit napapadalas ang pagbisita ng magandang dilag sa kanyang panaginip.
Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay ang maamong mukha ng dalagang nasa larawan ang palaging lumilitaw. Hindi noon mapakali at hindi maipagkakaila ni Lolo Felipe na magkakagusto siya sa isang babae na minsang hindi pa niya nasisilayan ng personal. Gabi-gabi niyang pinagmamasdan ang maliit na litratong kupas na pumukaw sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Gayunpaman, ang bawat araw na lumilipas ay hindi niya nakaligtaang pag-aralan kung ano ang mga alituntunin sa libreta ng kanilang mga ninuno mula sa pinanggalingan ng angkan ng kanyang ama. Pilit niyang inalam ang kahulugan ng bawat salita na hango sa kakaibang lingwahe. Natutuklasan na makalikha ng sariling obra o sining sa larawan ng panggagamot gamit ang talas ng isip at espiritual o hiling. Dumating sa punto na sa isang bagay ang nadiskubre niya sa ilang pahina. Nakasaad at nakaguhit dito ang iba't ibang uri ng larawan ng mga anito, tulad ng Umogi at Bulgarasi, na di umano mga legendary spirit creature at naging bahagi ng urban legend. Magalipas ang kalahating buwan ay naging ganap na tagapamagitan ang binata bilang isang albularyo na kaya niya nang gamitin ang talisman. Nakiisa ito sa kanya bilang panibagong tagapagmay-ari. Gagabayan siya nito sa panibagong mundong gagalawan niya na maging isang magaling na shaman na kayang sumupil ng mga itim na elemento at kampon ng kadiliman. Sa kaunting panahong iniukol niya sa libreta ay nasa ulo niya ang bawat nakasaad sa pahina na hindi na kailangang buklatin pa ang maliit na libro. Unang naging pasyente niya ang kanyang ama. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, maitaboy lang ang espiritu ng demonyo sa loob ng katawan nito gamit ang mga makapangyarihang salita mula sa liwanag. Nay, hindi pa tuloy nakukuha ng demonyo ang katawang lupa ni Ama. Maagapan pa natin siya na muling mahugasan ng marumi niyang kaluluwa. Gagawin ko po lahat ng aking makakaya. Kailangan ko ng isang buhay na baboy na pagsasalinan ko ng itim na espiritu. Ngayon na ang tamang oras na gawin ito. Tulungan niyo po ako, Nay. Hindi ko ito magagawa na wala ang tulong mo. Sabi ng binatang si Felipe. Sige anak, alang-alang sa kaligtasan ng tatay mo. Umpisa na natin habang hindi pa lumulukob ang dilim. Nagtulungan ang mag-ina na mamili ng isang baboy na handang isakripisyo. May mga alaga silang hayop kaya hindi na sila nahirapan pang lumayo upang bumili ng nasabing alay. Piliin nila ang isang baboy na may markang itim sa ulo. Anak, anong susunod natin gawin? Nakahanda ng alay. Usisang tanong ng ginang. Sinigurado nilang nakatali ng mahigpit ang hayop para hindi ito makawala oras na mailipat ang espiritu ng demonyo. Sisimulan ko na po, inay. Ang gagawin mo lang ay dumistansya ng ilang pulgada sa baboy. Kapag nakakumpleto ng ritual ng pagsasalin, kailangan mong itarak ang punyal na ito sa lalamunan ng baboy. Siguraduhin niyo po, inay, na mapapatay mo siya sa isang tarak ng patalim lang. Paliwanag ng binata at nagbigay ng babala sa kanyang ina. Kailangan nilang magtagumpay dahil magiging agresibo at mapanganib ang sitwasyon oras na mabigo sila. Nilagyan muna ng Felipe ng mabisang orasyon ang punyal upang maging epektibo bago ibigay sa ina. Pagkatapos ay kumuha siya ng bagul at nilagyan ito ng kamangyan, insenso at ilang hibla ng buhok ng kanyang ama bago nilalas ng kutsilyo ang kanyang mga palad para patakan ng sarili niyang dugo. Gumuhit ng malaking bilog sa lupa gamit ang patpat at muling pinatakan ng dugo ang bawat kanto. Matapos maisagawa ang unang paghahanda ay kumuha siya ng mga sariwang balagon at ipinulupot sa kanyang mga braso na tila parang isang kalasag. Naglagay ng pulang bandana sa ulo bilang tanda na isa siyang ganap na shaman. Kinonekta niya ang ilang balagon sa mga kamay ng kanyang ama bago naupo sa harapan nito at nagsimula ng umusal ng dasal habang hawak ang talisman. Paulit-ulit niyang sinasambit sa kanyang isipan ang mga kakaibang kataga na di umano pantaboy sa masamang espiritu. Pagkatapos ay hinipan niya ang bumbunan ng kanyang ama ng 3 beses bago naglakad ng paikot-ikot ng 10 beses habang idinuduyan sa hangin ang asul na medalyon.
Sa puntong yun, nagsimula nang umatungal si Tatay Delfin. Animoy boses ng demonyo ang lumalabas sa bibig nito. Gumagalaw ang mga kalamnan na tila parang may mga gumagapang na kung anong nilalang sa loob ng balat nito. Sigaw lang nito ng sigaw, na halatang nasasaktan. Nagpupumiglas na makawala sa pagkakatali, ngunit ang nag-uugnay sa mga sariwang balagon sa mag-ama ay may matibay na kalasag na gawa sa hindi nakikitang liwanag mula sa makapangyarihang talisman ng mga syamana. Samantala, kaba at takot naman ang nararamdaman ng dalawang dalagita sa bawat pagsigaw at pag-angil ng kanilang ama. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Mas lalong tumindi na kinatatakutan nila nang ibuka ng malawak ng ama nila ang bibig nito. Nasaksihan nila na mayroong isang mata sa dila nito. Malamang palabas na ang demonyo. Maaaring dahan-dahan itong gumagapang mula sa kaibuturan ng kalamnan ng dating albularyo. Masyado kang pakialamero, nilalang ka. Pagmamay-ari ko ang katawang ito. Bakit ka nakikialam? Magbabayad ka ng malaki sa ginagawa mo. Sa ngayon, nagtagumpay kang paalisin ako sa loob ng katawang ito. Pero tandaan mo, sa sasabihin ko, muli akong babalik upang pagbayarin ka. Lapastangan ka! Nakakakilabot na wika ng demonyo. Tila nagsasalita ang isang mata mula sa loob ng bibig ng lalaki. Sino nagsasabi sa'yo na pagmamay-ari mong katawan ng aking ama? Wala naman kayong kasunduan bilang isang kontrata. Alam kong nilansin mo lang si ama. Pinaikot mo lang sa mapanlinlang mong salita. Ginamit mo lang siya para magkaroon ka sa katawang lupa. Pwes, hindi ka magtatagumpay. Ako ang magsisilbi mong bangungot. Hindi ka muli makakabalik sa mundong kinasasaglakan mo ngayon. Dahil ihahatid kita sa impyernong pinanggalingan mo. Lumayas ka sa katawang ito, demonyo ka! Sa pagkakataong yun, isang nakabibinging hiyaw ang pinakawala ni Tatay Delfin, habang unti-unti namang naglalaho ang isang mata sa dila na naging ganap itong itim na usok. Tinangay ng hangin ang usok na iyon at pumasok sa katawan ng baboy. Bago pa man ang kininang demonyo ang katawan ng hayop, ay nagbigay na agad ng hudyat ang binata sa kanyang ina. Batid naman ni Nanay Merly kung ano ang dapat niyang gawin, kaya walang habas nitong itinarak ang punyal sa lalamunan ng baboy kasabay ng pagpulandit ng itim na likido. Sa isang sundot lang ng patalima ay agad namang binawian ng buhay ang nasabing hayop. Kasamang naglaho ang espiritu ng demonyo. Bago nila sunugin ang katawan nito, nilagyan muna ito ni Felipe ng marka na hindi na muli itong mabubuhay pang muli. Mananatili itong nakabilanggo sa katawan ng baboy bago ibaon sa ukay na may makapangyarihang selyo. Nay, nagtagumpay po tayo. Sa ngayon, maglaga ka po ng halamang gamot na sinasabi ko sa iyo kanina. Makakatulong po to para manumbalik ang sigla ni ama. Gawin nyo na po yun, Nay. Malamang nangihina po siya ngayon. Pero bukas magiging maayos na ang kalagayan niya. Salamat po pala, Nay, sa tulong mo. Lubos namang nagpasalamat ang binata sa tangan ng talisman sapagkat hindi siya nito pinabayaan na makipaglaban sa diwa ng demonyo. Ginabayan siya nito hanggang dulo na mapuksa sa katawan ng dating albularyo ang nilalang na nais angkinin ang katauhan nito. Hindi lang sa medalyon humingi siya ng pasasalamat, pati na rin sa mga gabay nito, mga kaluluwa ng mga shaman na dating tagapangalaga ng talisman. Kinabukasan, mainit ang naging tampo sa loob ng tahanan. Maigpit na niyakap ni Tatay Delfin ang panganay na anak. Hindi siya makapaniwala na kusang loob na pumili ang medalyon ng bagong amo na walang basbas niya. Marahil na bahira ng kasamaan ang kanyang mga kamay, kaya kahit ang gabay niyang medalyon ay tumiwalag sa kanya. Dahil nanumbalik na sa normal nitong kaisipan, ay nagbalik loob ito sa liwanag. Buling ng gamot ng mga pasyente. Silang mag-ama ang nagbibigay lunas sa mga taong pinaglalaroan ng mga lamang lupa at sinasapian ng mga masasamang espiritu. Araw-araw palaging nakaluhod si Tatay Delfin sa harap ng altar. Nais niyang hugasan ang marumi niyang pagkatao. Humingi siya
Sa mayla lang na patawarin sana siya ng mga taong pinatay niya gamit ang itim na salamangka. Lumipas muli ang kalahating buwan mula noong mapagaling ni Felipe ang kanyang ama, ay isang pangyayari ang hindi inaasahan. Isang pamilya ang sumugod sa pamamahay nila galing sa malayong baryo. Binubuo ng 5 ang nasabing mag-anak, kasama ang isang babaeng maraming sugat sa katawan. Tila parang tinubuan ng maraming ketong. Unti-unting nabubulok ang parte ng katawan at panay umanuduwal ng maliliit na linta na may kasama pang dugo. Masangsang ang amoy nito dulot ng mga nabubulok na laman. Unang hinanap ng nasabing pamilya si Tatay Delfina. Nais nilang ipagamot ito gamit ang mahika ng negra. Nabalitaan kasi nila na marunong ito na magsagawa ng kontra sa ulam. Tumanggi naman ang Ginoo at nagwikang tumigil na siya sa ganoong gawain. Tanging normal na gamutan lang ang tinatanggap niya. Subalit biglang sumingit sa usapin ang binata. Nakumpirma niya na ang dalagang ito ay ang babaeng nasa larawan na matagal niyang itinago. Nais niya itong tulungan gamit ang sarili niyang karunungan. Hindi po kinulam ang anak ninyo. Malamang binarang po siya. Sa estado niyang ito, halatang may taong lihim na may galit sa kanya. Mukhang sagad hanggang buto ang galit ng taong ito sa inyong anak. Sumunod po kayo sa akin. Susubukan kong gamutin siya. Pero hindi ko pinapangako na lubusan ko siyang mapapagaling. Ani ni Felipe sa mga magulang ng pasyente. Maraming salamat, iho. Magbabayad kami ng malaki. Oras na mapagaling mo ang aming anak. Nakasalalay sa iyong mga kamay ang kanyang buhay. Huwag po muna kayo magpasalamat. Ngunit pinapangako po sa inyo na gagawin ko ang lahat. Lahat ng aking makakaya. Ililigtas ko siya sa kamatayan. Nang makapasok sila sa silid ng pagamutan, ay pinahiga nila sa kama ang dalaga. Nagwika ang binata na maaari nang lumabas ang mga ito. Kailangan siya lang at ang pasyente ang maiwan sa loob. Tumangulang ang mga kapamilya ng dalaga bago sila lumabas ng pinto. Upang makasigurado ang binata na ang babae nga ang palaging napapanaginipan niya, ay dagli niyang kinuha ang larawan. Kusang tumulo ang mga luha ng masigurong magkamukha ito. Sa bawat daloy ng kanyang mga luha ay pumapatak ito sa pisngi ng babae. Batid niya kung sino ang nasa likod nito. Walang iba kundi ang pangit na babae na huling naging kliyente ng kanyang ama. Mas nadurog ang kanyang puso na ang pangalan ng dalaga at ang nasa likod ng litrato ay magkatulad. Huwag kang mag-alala, pagagalingin kita. Lulunasan ko ang matinding paghihirap mo, sabi ni Felipe sa kanyang sarili. Kumuha siya ng papel at kinuhit ang larawan ng babaeng nagtangka sa buhay ng dalaga. Nais niya itong ipakita sa pamilya nito. Matapos mabuo ang imahe, ay tinanong niya ito sa mag-asawa kung kilala ba nila ang larawang yun. Ani umano na magkatipan, nanay daw ito ng binatang nagpakamatay. Nagpatiwakal gamit ang pagbibigti sa sarili sa loob ng kanyang silida. Ibinulgar ng mag-asawa na masugid daw itong manliligaw ng dalaga. Hangga daw umano itong pakasalan ang kanilang anak. Parehong nagmula sa mayamang pamilya ang dalawang angkan. Nakipagkasundo pa nga ng magarbong kasalan ang pamilya ng binata. Muling nagtanong ang binatang albularyo kung bakit hindi nila tinanggap ang alok ng kabilang partido. Kung iisipin, pareho namang maganda ang estado ng kanilang pamilya. Anilay, hindi raw gusto ng anak nilang si Patricia ang lalaki. May kaunting tililing umano ito sa ulo at aba sa gulero. Akala mo'y kayang bilihin ng pera ang pag-ibig. May nagugustuhan na raw ang dalaga, ang kababata nito na naninirahan umano sa Maynila at kaibigan din umano nila ng lalaking maluwag ang tornilyo. Sa madaling salita, magkaibigan ng tatlo, ngunit tumanggi ang dalaga sa alok ng kasal at mas pinili nito ang taong mahal niya. Bigla namang namatay ang binatang taga Maynila. Hindi nila alam kung ano ang kinasawi nito, basta na lang namatay na walang sintomas. Noong mamatay ito, sunod na nagpatiwakal ang binatang masugid na manliligaw ng dalaga. Dahil sa mga siniwalat ng mag-asawa, lubos nang nauunawaan ni Felipe ang lahat.
Hindi inggit ang pinagmulan nito kundi puot at galit ng paghihiganti ng isang inang nawalan ng anak. Malamang kinarma ito at may posibilidad na may kinalaman ito sa pagkamatay ng taong karibal sa puso ng kanyang anak. At lihim na galit sa pamilya ng dalaga sa pagtatanggi sa isang kasunduan. Ibinunyag ng binata sa pamilya ni Patricia na ang babaeng iginuhit niya sa papel ang responsable sa lahat kung bakit nagkaroon ng malubhang karamdaman ang kanilang anak. Ipinagtapat din niya na minsan nang dumalok ang babaeng ito sa kanyang ama para ipakulam ang dalaga. At bilang patunay nagsabi siya ng totoo. Nagawa niyang ipakita ang larawan at ilang hibla ng buhok ni Patricia. Iminungkahi pa niya sa pamilya ng pasyente na maaari silang manatili ng ilang araw. Hindi umano sapat ang isang araw na gamutan at kontrahin ang barang. Kaya naman, inihanda ni Nanay Merly ang isang silid para sa mag-anak. Matapos makausap ng binata ang mga ito, ay agad siyang bumalik sa silid na pagamutan, katuwang ang kanyang albularyong ama. Nagtulungan ang dalawa na gawin ang lahat, malunasan ang nadidiliryong dalaga. Si Tatay Delfin ang naghanda ng mga sangkap sa gamot para sa mga sugat at si Felipe naman ang nagsagawa ng orasyon kontra barang gamit ang mahiwagang salita. Pagkatapos ng mahabang ritual, ay pinausukan niya ito gamit ang pinakuloang tubig na puno ng halamang ugat at pansamantalang isinuot sa pasyente ang talisman upang itaboy ang masamang espiritu kasama ang mga insekto na paisa-isang lumalabas sa mga sugat nito. Lumipas pa ang ilang sandali ay dahan-dahan nang kumakapal ang mga butas sa katawan. Parang isang himala ang nangyari dahil nanumpalik ang mga nabulok na laman at nalusaw ang napakaraming bukol. Oras-oras ay nilalagyan ng binata ang labi ng dalaga ng isang basang tela na inilublob sa nilagang halamang gamot. Iyon ang paraan niya upang painumin ang pasyente. Maayos na po ang lagay ng anak ninyo. Pero sa ngayon wala pa rin siyang malay. Baka mamayang gabi magising na siya. Kaya ipanatag niyo na po ang inyong kalooban. Ligtas na si Patricia. Saad ng binata sa pamilya ng dalaga. Maraming salamat, iho. Isa kang dakilang manggagamot. Hindi ko lubos akalain na isang binatang tulad mo ang magliligtas sa buhay ng anak ko. Utang namin sa iyo ang kanyang buhay. Tatanawin namin itong isang malaking utang na loob. Naluluhang tugon ng ginang. Responsibilidad ko po ang buhay ng bawat pasyente. Nagkataon na hindi naman pala ganoon kalakas ang bumarang sa anak ninyo. Isa lamang siyang pangkaraniwang mambabarang. Kailanman, hindi mananaig ang dilim sa liwanag. Basta't manalig lang tayo sa puong may kapal. Ang salita ng may lalang ang magsisilbi nating payong sa anumang panganib. Maiwan ko po muna kayo. Kailangan ko rin kasi magpahinga. Tugon naman niya rito. Nagsinungaling siya na mahina lamang ang itim na kapangyarihan na dumapo sa dalaga. Ngunit ang totoo ay malakas ito at nahirapan siyang kontrahin ang barang. Halos sumuka na nga siya ng dugo sa pakikipagtagisan ng lakas gamit ang malakas na isipan at lakbay diwa. Ayos ka lang ba, anak? Sabi ng tatay mo may lumabas daw na dugo sa ilong mo. Ganun ba talaga kalakas ang barang? Gusto mo ipaglaga kita ng talbos ng dahon ng mangga at abukado? Nag-aalalang wika at tanong ng kanyang ina. Sige po, Nay. Pakidala na lang po dito pagkatapos po ninyong malaga. Ipapahinga ko lang po ang isip ko. Sobrang bigat kasi ng katawan ko eh. Marahil hindi ko suot ang aking talisman kaya dama ko ang matinding pagod. Kailan mo ba aalisin ang medalyon sa katawan ng pasyente? Hindi ko alam na itinatago mo pala ang larawang ito. Akala ko sinunog mo na ito noon. Anak, pansin ko lang ha. Bakit tila kakaiba ang mga kilos mo nung makita mo ang sitwasyon ng pasyente? Di ba siya ang madalas mo napapanaginipan? Ang inyong pagkikita ay hindi nagkataon lang. Mukhang tinadhana talaga kayong magkakilala. Ay nako, hindi kaya siya na ang kapalaran mo, anak? Sus, Nay naman eh. Nagawa mo pa talaga akong biruin at nagawa mo pang sabihin yan. Sige na po, Nay. Maglaga na po kayo ng gamot. May idlip muna ako saglit. Kailangan ko makabawi ng lakas eh. Pagsapit ng gabi,
ay naunang maghapunan ang mga magulang at kapatid ni Felipe kasama ang pamilya ng pasyente. Nais kasi niyang bantayan si Patricia na hanggang manumbalik ang kamalayan nito. Nakahanda na rin ng inumin at pagkain sa tabi nito, oras na ito'y magising. Habang nasa tabi daw noon ni Lolo ang babae, hinahangaan niya sa kanyang panaginip ay pinupunasan niya ang katawan nito gamit ang malinis na tela na may maligamgam na tubig na may nakahalong asin at katas ng kalamansi. Ilang saglit lang ay nagkaroon na nga ito ng malaya. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay mukha ng binata ang unang sumilay sa kanya. Nananaginip ba ako? Nagkita na naman ulit tayo. Unang katagang lumabas sa bibig ng dalaga at hinawakan nito ang pisngi ng binata. Nagulat ito nang maramdaman niya na wala siya sa mundong panaginip. Nahahawakan kasi niya ang binata nga nagpapangiti sa kanya sa tuwing iniinda niya ang sakit mula noong dapuan siya ng malubhang karamdaman. Hindi ka nananaginip. Salamat naman at nagising ka na. Hayaan mong alalayan kita makaupo. Kailangan mong kumain itong hinanda ko sa'yo. Tugon naman ang binatang albularyo. Hindi niya inaasahan na madalas din pala siya nitong makita sa panaginip. Lubhang nakatadhana talaga ang kanilang pagkikita. Ikaw ba ang dahilan kung bakit buhay ako? Tanong ng dalaga, sabay hawak sa bagay na nakasabit sa kanyang leeg. Sa'yo ba ang kwintas na to? Dagdag pa nito sa maluhaluhang binata. Tumangulang si Felipe, tila umurong ang kanyang dila sa hindi matatawarang ganda ng babae na nasa kanyang harapan. Dati nasa larawan lang niya ito nakikita, ngunit hindi siya makapaniwala na nahahawakan niya ang kamay nito. Hinubad ni Patricia ang nakasuot na talisman at nakangiting ibinigay sa namumulang pisngi ng binata. Batid nitong si Felipe ang nagpagaling sa kanya. Malinaw din niyang narinig ang boses ng kanyang mga magulang. Ngunit hinangad niya nga maupo sa kama katabi ang binatang manggagamot. Matapos niyang pakainin at painumin ng gamot ang pasyente, ay inakay niya ito palabas ng silid. Nagtungo sila sa pagkainan at naging mapagdamdamin ang eksena. Mahigpit na yakap at iyakan ang umaligid sa hapag. Tuwang-tuwa ang pamilya ng dalaga dahil magaling na ito. Tila parang walang nangyari. At dahil mabilis ang naging recover ng pasyente, ay napagpasyahan ng mag-anak na umuwi kinabukasan. May kailangan pa umano silang ayusin. Kukumprontahin nila ang babaeng nagpabarang sa kanilang anak. Gayunpaman, nagbigay ng malaking halaga ang mag-asawa sa binatang manggagamot. Ngunit laking gulat nila dahil hindi ito tinanggap ng binata. Hindi raw siya tumatanggap ng malaking kabayaran. Sapat na ang kaunting donasyon sa altar. Humanga sa kanya ang nasabing pamilya. Napakabusilak daw ng kalooban niya. Literal na kasing puti ng ulap ang budhi. Lalo tuloy humanga sa kanya ang dalagang si Patricia. Pagputok ng araw, ay agad namang umalis ang mga ito. Subalit, nagpaabot sila ng abot langit na pasasalamat. Nangako ang dalaga na magkikita muli sila ni Felipe. Hindi lang umano nagsabi kung kailan ito mangyayari. Sa paglisan ng naturang pamilya, ay hinaplos naman ng kalungkutan ang binata. Tanging larawan na lamang ang naiwang alaala. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan ay hindi inaasahang bisita ang dumating. Walang pagsidlan ang ngiti sa labi ng binatang albularyo nang makita ang pamilyar na muka na matagal niyang inasam-asam na makita. Patricia? Nauutal niyang saad dito. Akong hi to Felipe. Di ba sabi ko sa'yo, muli tayo magkikita? Nagpaalam ako sa aking mga magulang na magbabakasyon ako sa inyo. Ang kaso, wala akong dalang mga pasalubong eh. Mga pamalit damit ko lang ang dala ko. Pero gusto ko sanang mamasyal sa lugar nyo. Pumunta tayong dalawa sa bayan. Mamili tayo ng mga kailangan ninyo dito sa bahay. Sabi kasi ng mga magulang ko, ipag-grocery ko raw kayo. Nagtataka naman ang binata kung paano ito nakapunta sa bahay nila na walang kasama. Kung tutuusin, isang beses pa lang ito nakapunta. At sa liblib na lugar nakatirik ang bahay nila. Ani umano ni Patricia, hinatid daw siya ng kanyang ama. Pero hindi na ito sumama sapagkat may mahalagang bagay pa itong aasikasuhin.
tungkol umano sa negosyo ng kanilang pamilya. Nabanggit pa ng dalaga na pumanaw na umano ang ginang na matagal nang may galit sa pamilya nila. Nagpatiwakal ito gamit ang pag-inom ng lason. Marahil dala ng karma kung bakit tinapos nito ang sariling buhay. Muling nagkakulay ang mundo ng binatang albularyo. Makakasama niya ng kalahating buwan ang sinisintang dalaga. Inilibot niya ito sa malawak na kakahuyan kung saan madalas siyang manguha ng mga halamang gamot. Naligo sa batis at namitas ng prutas malapit sa taniman nila ng palawan at sago na patuloy na inaalagaan ng kanyang ina. Ipinagpatuloy kasi nila ang pagtitinda ng kakanina kahit na hindi masyadong mahirap ang kanilang pamumuhay mula noong mag-alaga sila ng mga baboy. Hindi sila aasa sa kakarampot na kita sa panggagamot lalo't may kaunti na silang naipundar matapos nung umanib sa kaliwa si Tatay Delfina. Gayunpaman, napagbayaran na nito ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng paglunas sa mga pasyente na hindi humingi ng bayad. Kinabukasan, sa pangalawang araw ng mayuming dalaga sa tahanan ng pamilya ng manggagamot ay namasyal sila ni Felipe sa bayan. Mamimili sila ng mga pang-imbak na pagkain. Iyon ang unang pagkakataon na gagala sila na magkasama. Lalo't ang kasama niya ay ang taong matagal niyang lihim na minamahal sa kanyang panaginip. Nang makarating sila sa bayan, ay naisipan na muna nilang mamasyal bago bilhin ang mga kailangan na dapat bilhin na ipanlalaman sa tiyan. Nauwi sa romantiko ang kanilang paglalakad sa parke. Maraming tao sa buong paligid dahil maaga pa ang oras ng mga oras na yon. Nagkataon kasi na malapit na ang kapistahan sa naturang lugar. Marami ang mga vendor na nagtitinda sa gilid ng daan, kaya nagmistulang date ang kanilang pamamasyal. Habang magkatabi silang nakaupo sa isang konkretong upuan, habang nilalantakan ng sorbetes, ay biglang nabanggit ni Patricia ang tungkol sa napanaginipan niya kagabi. Anito, magkasama umano silang nakahiga sa may damuhan sa kalagitnaan ng gabi habang pinagmamasdan ang mga kumikislap na bituin. Sobrang saya daw ng gabing yun dahil nagdampi umano ang kanilang mga labi. Halos hindi makapaniwala ang binata sa lantarang iyon na sasabihin ng dalaga. Siya tuloy ang nahihiya dahil hindi pa niya naranasang makahalik ng babae. Subalit habang sinasabi iyon ni Patricia ay isang tinig ng matanda ang narinig nila mula sa likod ng kanilang kinauupuan. Ang ganda naman ng panaginip mo, iha. Gusto mo bang bilhin ko ang iyong panaginip? Saad ng matandang lalaki na bulag ang isang mata. Ano ho? Bakit naman po bibilihin ang aking panaginip? Napakaganda ng panaginip mo, iha. Kapag bibilihin ko ito, baka swertihin ako sa sugal. Payag ka bang bilhin ko ang iyong panaginip? Nakangising sagot naman ng matanda. May dinukot ang matanda sa kanyang bulsa na isang kumikinang nahiyas. Para itong isang maliit na diamante. Iyon daw ang pambabayad niya sa panaginip ng dalaga na labis namang ikinagulat ng binata. Mukhang tunay kasi ang kumikislap na bato. Halatang mamahalin kung ibebenta nila ito. Napukaw naman ang damdamin ni Patricia sa munting diamante. Maganda umano itong gawing palamuti sa kwintas. Akmang papayag na sana ito ay pinigilan siya ng binata. Aniya, wag daw niyang ipagbili ang kanyang panaginip. Patricia, saglit lang at kakausapin ko lang ang matandang to. Maupo ka lang dito mabilis lang to. Tanda, pwede ba kitang makausap na tayo lang dalawa? Doon tayo banda mag-usap. Sabi ni Felipe sa matanda. Ano bang sasabihin mo, iha? Bakit kailangan pa nating lumayo sa kasama mo? Nagkukunwari ka pa. Alam ko na hindi ka pangkaraniwang tao. Gusto mo burahin kita sa mundong ito. Umalis ka na at layuan mo ang kasama ko. Aba, matalas ang pakiramdam mo, bata. Sayang lang at nabigo akong bilhin ang panaginip ng babaeng kasama mo. Asahan mo, magkikita pa ulit tayo sa pakikialam mo. Ihanda mo yung sarili mo.
Tinanong naman ng dalaga kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Nang makabalik ang binata, sinabi na lamang ni Felipe na mukhang baliw nga ang matanda. Kaya napahagalpak ito ng tawa. Matapos ang kanilang pamamasyal, ay sunod naman nilang pinuntahan ang palengke. Ngunit napansin ng binata na tila may pamilyar na presensyang umaaligid sa paligid. Inabot din sila ng paglubog ng araw sa pamimili. Habang naglalakad sa bandang magubat na lugar kung saan malapit na sila sa hangganan ng bayan, ay biglang nakadama ng kakaibang aura na animoy nagtatago sa dilim ang binata. Kung kaya't biglang napahinto sa paghakbang ang albularyo at nagwika na lumabas umano ang nasabing nilalang. Subalit hindi ito lumantad kaya nagawa niyang humagis ng barya. Laking gulat ni Patricia nang biglang lumitaw ang matanda na gustong bilhin ang kanyang panaginip. Walang habag nito na nilantakan ang barya. Felipe, di ba siya yung matanda kanina sa parke? Nauutal na tanong ng dalaga. Anong klaseng nilalang siya? Bakit kinakain niya ang baryang hinagis mo? Isa siyang Bulgasari, isang legendary spirit creature na kumakain ng pilak. Nagkakatawang tao upang makahigop ng kaluluwa. Oras na ipagbili mo sa kanya ang iyong panaginip, isa sa pamilya mo ang mamamatay. Kaya nga pinigilan kita kanina eh. Alam ko ang tungkol sa bagay na ito dahil nakasaad ito sa libreta ng aming mga ninuno. Paliwanag naman ng binatang albularyo. Matapos lantakan ng nilalang ang ilang pirasong barya, ay lumabas ang tunay nitong anyo. Mas nakakakilabot pa ang anyo nito sa isang halimaw. Bagamat isa lamang itong espiritu ng dilima, inusalan ng dasal ni Felipe ang talisman at nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag dahilan upang layuan sila ng nilalang. Tila natakot ang Bulgasari sa taglay na lakas ng medalyon. Noong maglaho sa dilim ang naturang nilalang, ay napangiti naman si Patricia. Ang naramdamang takot ay napatid at napalitan ng paghanga sa binata. Lalo tuloy nahuhulog ang loob niya rito. Ligtas naman silang nakauwi at nagawa pang ikuwento ng dalaga ang nangyari sa mga magulang ng binata. Sa mga sumunod na araw ay biglang niyayang mag-picnic ni Patricia ang pamilya ni Felipe. Nais niyang sulitin ang kada araw ng bakasyon, ngunit tumanggi ang mga magulang ng binata. Wala umanong maiiwan sa bahay nila, lalo't araw-araw may dumarating na pasyente. Dahil hangad ng binata na mapagligaya ang kaisa-isang babae, ay pumayag ito na maligo kasama ang dalawa niyang kapatid. Pero hindi sa dagat, kundi sa ilog malapit umano sa kabilang dulo ng gubat. Simpleng mga lutong bahay at kakanina ang baon nila. Nang araw na yon, malakas ang daluyong ng tubig. Naaktuhan nila ang tagtaob. Gayunpaman, kahit malakas ang daloy ng tubig, ay malinis ito, lalo't napapaligiran ito ng mga luntiang puno. Tanging mga tuyong dahon ang nagsisilbing dumi sa sapin ng ilog na patuloy na tinatangay ng agos. Sa masaya nilang pagtatampisaw sa gilid ng pampanga, ay aksidenteng mas lalong lumakas ang daluyong at tinangay ng rumaragas ang tubig si Patricia. Kahit na marunong naman itong lumangoy, ay hindi nito kinaya ang hampas ng agos. Nataranta naman ang binata at baka malunod ito. Maaring dalhin ito sa mas malayong lugar patungo sa hangganan ng karagatan na hindi pa niya nararating noon. Sinabihan niya ang dalawa niyang kapatid na wag nang lumusong sa tubig. Mapanganib na umano, mas mabuting umuwi na lamang ang dalawa dahil kailangan nang iligtas si Patricia. Tumangulang si Edita at Aya at niligpit na ang mga dala nilang pagkain, habang siya naman ay mabilis na tumakbo sa tabi ng pampang. At sa kasamaang palad, gawa ng mga nakaharang na puno at halaman, ay kailangan niyang tumalon. Tanging iyon lang ang paraan upang mailigtas ang dalaga. Handa siyang ibuwis ang buhay para lang dito. Felipe, tulong! Tulungan mo ako! Paulit-ulit na sigaw ni Patricia. Mas lalo tuloy natakot ang binatang albularyo. Upang mapadali ang pagligtas niya dito, nagawa niyang makisimpatya sa agos. Ngunit hindi siya nagtagumpay nang malapit na sa hangganan kung saan may nakaabang na bangin. Dahil talon pala ang dulo nito,
ay napakapit umano ang dalaga sa isang nakausling bato kaya hindi ito tuluyang nahulog. Hanggang sa maabot siya ng binata at pareho sila nasa dulo ng bangin. Ngunit sa lakas ng daluyong ay pareho din silang nahulog. Mabuti na lamang at malalim ang tubig sa ibaba kaya hindi sila tuluyang nasawi. Ibinuhos niya ang buong lakas, mahatak lang sa batuhan ang nangihinang babae. Naubusan ito ng lakas dulot ng hampas ng tubig. Nakatamo din ng mga kaunting galos mula sa maliliit na bato. Ayos ka lang ba, Patricia? May mga galos ka ba sa katawan? Patawad kung hindi kita agad naligtas. Akala ko dagat ang dulo ng ilog na to pero hindi pala. Anong lugar kaya to? Parang isang paraiso ha. Nag-aalalang tanong niya bago napatanong sa kanyang sarili. Para silang nasa lugar na puno ng hiwaga. Oo, ayos lang ako. Nasaan ba tayo? Napakaganda naman ang tanawin. Tingnan mo ang puno. Napakaganda. Sobrang nakakahalina ang tubig sa talon. Sagot naman ni Patricia. Nawiwiling pinagmasdan ang bughaw na langit. Sabayan pa ng bahaghari na konektado ang dulo ng bangin. Agad namang naghanap ng remedyo ang binata na maaaring pantapal sa mga nagdurugong gasgas sa balat ng dalaga. Habang naghahanap siya ng halamang gamot, ay naiwan namang nakaupo sa patag na bato ang babae. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay bigla siyang nakarinig ng ingay ng mga bata na nagmumula sa kinaroroonan ni Patricia. Kaya dali-dali siyang bumalik hawak ang ilang hibla ng dahon. Nang makalapit siya sa labasan ng gubat, ay nakita niya ang ilang kataong naliligo malapit sa talon. Hindi mga bata ang mga nanduroon. Meron ding mga matatandang lalaki at babae. Bigla siyang kinabahan dahil nagpapahiwatig ang talisman na hindi pang karaniwang tao ang mga ito. Lalo siyang kinilabutan nang mapansin niya ang presensya na may paparating pang iba. Umalis na tayo, Patricia. Masyado mapanganib ang lugar na to. Hindi mga tao nakapaligid sa atin. Anong ibig mo sabihin? Mga aswang sila, Patricia. Mukhang pugad yata nila ang kagubatang ito. Gayunpaman, hindi sila nagpahalata sa mga nagtampisaw malapit sa talon at sa isang dumating na nakatayo naman sa gilid ng mga bato. Minabuti ng binata na itago ang presensya na tangan niyang talisman. Kalmado silang dalawang naglakad sa mga ito. Bago nagtanong ng daan palabas. Manang, saan po bang daan pabalik sa paanan sa bandang itaas ng talon? Nakangiting tanong ni Felipe sa isang babae. Subalit nagulat silang pareho nang sabay-sabay magsituro sa magkabilaang direksyon. Ang ilan sa kanila na tila nalilito sila sa tamang landas. Mabuti na lang may ilang mga bata ang nagsabi ng tamang daan. Kaya naman naggalit ang isang lalaki at ubod lakas na sinampal ang batang ito. Animoy parang tinuturuan ng leksyon. Balak sanang makialam ng dalaga na wag umanong sasaktan ng Ginoo ang mga paslit. Ngunit pabulong siyang pinigilan ng binata. Mainam na manahimik na lamang sila. At habang papalayo sila sa mga ito, ay napansin ng binatang albularyo ang madilim na aura ng isang presensya na nagpapahiwatig ng pagkauhaw at pagkagutom sa dugot laman ng tao. Kaya mo bang maglakad, Patricia? Masyado kasing matarik ang lupa eh. Tanong niya rito. Huwag mo akong alalahanin pa, Felipe. Kaya kong maglakad. Napagod lang ako kanina. Isa pa, gas lang naman ang natamo ko. Malayo sa bituka. Halika na, umalis na tayo. Ikaw na rin nagsabi na delikadong lugar na to. Teka, hindi ka ba natatakot? Kahit na nalaman mong aswang ang mga naninirahan dito? Bakit naman ako matatakot? Kasama naman kita eh. Habang hawak ko tong kamay mo, pakiramdam ko palagi akong ligtas kapag nasa tabi kita. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Tama ba ako? Oo, tama ka. Hindi ko hayaang mapahamak ang babaeng iniirog ko. Matagal na kitang gusto, Patricia. Nagsimula ang nararamdaman ko to mula nung dumalaw ka sa panaginip ko. Pagtatapat niya sa dalaga. Alam ko lang tungkol sa bagay na yan, Felipe. Hindi ako manhid na babae. Sa totoo lang, gusto rin kita. Simula noong pagalingin mo ko, mas lalong lumalim ang pagkagusto ko sa'yo. Mahal na mahal din kita, Felipe.
Ngunit hindi saklaw ng dalaga na may mga matang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Bagaman batid na ito ng binata dahil sa pambihirang talas ng kanyang pakiramdam, hindi niya lang ito sinabi sa dalaga upang maiwasan na matakot ito. Minsan ang kabadong kaisipan ay nagdudulot ng kapahamakan. Halos inabot sila ng paglubog ng araw bago marating ang talampas patungo sa ilog na kanilang pinanggalingan. Dinig nila ang malalakas na daluyong na nagpapahiwatig na malapit na sila sa dulo ng talon. Tagumpay silang nakalabas ng hangganan bago pa man umahon ang bilog na buwan. Sa tingin niyo ba, hahayaan namin kayong makalabas? Teritoryo namin ang lupain ito, kaya hindi kami makakapayag na makawala kayong dalawa. Sayang naman kung makakawalan namin ang masarap na hapunan. Garalgal na wika ng isang nilalang. Napahawak ng mahigpit ang dalaga sa braso ng binata nang magsidatingan ang napakaraming halimaw. Nagkalat ang mga aswang sa sanga ng mga puno. Halos napapalibutan silang dalawa. Tila ba silang hayop na tutugisin ng mga mangangaso ng dilima. Felipe, natatakot ako. Kumalma ka lang, Patricia. Hindi kita hayaan na gawin ka nilang hapunan. Magtiwala ka lang sa akin, Patricia. Kaya mo bang tumakbo? Iwan mo na ako. Pipigilan ko sila habang hindi ka pa nakakalayo. Pero, paano ka? Hindi kita iiwan. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ngunit hindi ko sila kayang labanan kung mananatili ka sa tabi ko. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Pangako, susunod ako sa'yo. Iligtas mo ang sarili mo. Pinilit niyang maging matatag sa harap nito. Subalit ang totoo ay handa na siyang magbuwis ng buhay. Mailigtas lang ito sa kamatayan. Nakahanda siyang magsakripisyo o alang-alang sa labis na pagmamahal niya rito. Ito namang si Patricia ay walang kaalam-alam na nagpapaalam na pala ang nobyo. Alam ng binata na malabo na siyang makalabas ng buhay sa nakatagong baryo ng mga aswang. Dahil tiwalang-tiwalang dalaga sa kakayahan ng kanyang nobyo, ay nagsimula na itong tumakbo. Nang makaalis ang dalaga, ay dagli namang hinubad ni Felipe ang suot niyang talisman at taimtim na bumulong ng dasal bago sugatan ang sarili gamit ang pagkagat ng malakas sa kaliwang palad. Ang lumabas na dugo mula sa nilikha niyang sugat ay winisik niya sa lupa bago muling sinabit sa leeg ang medalyon. Nagulat ang mga nilalang na unti-unting lumakas ang presensya ng binata. Gayunpaman, hindi naman sila nagpatinag dahil walang anumang hawak na sandata ang binatang albularyo. Sa dami ng bilang nila ay kaya nilang hatiin ang pangkat upang tugisin ang papalayong babae, habang ang iba na may kanilang lalabanan ng albularyo. Subalit laking gulat ng ibang halimaw nang hindi sila makaalpas sa kabilang dako kung saan naroon ang dalagang si Patricia. Tila may kung anong matibay na baluting na nakaharang na hindi nakikita ng kanilang mga mata. Pinono, hindi kami makatawid. May bumibigil sa amin na hindi namin nakikita. Para kaming tinutulak palayo. Huwag na kayong umasa pa na makukuha ninyo ang babaeng yon. Silyado ko lang ang bahaging kinatatayuan ko. Hindi kayo makakalabas hanggat hindi nyo ako napapatay. Ngayon, magtagisan tayo ng lakas. Isa laban sa inyong lahat. Malamang hindi na kayo lugi niyan. Biglang sabat ng binata na tila naghahamon ng madugong labanan. Masyado kang hambog. Sa palagay mo ba, kaya mo kaming lahat? Nararamdaman kong malakas ka ngang talaga, pero hindi sapat ang lakas mo upang matalo kami. Malamang ang dugong isinaboy mo doon sa lupa ang dahilan kung bakit nagkaroon ng harang ang daanan. Magaling. Napakahusay mong nilalang ka. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang binatang antingerong kaya mo. Bago pa man kumilos ang sandamakmak na aswang, ay biglang dumating si Tatay Delfina na tila preparadong lumaban. Hawak nito sa kaliwang kamay ang mahabang latigo at nasa kanan naman ang matalas na kampilan. Bukod pa doon, naglalaman ang kanyang bulsa ng isang maliliit na botilya ng lana na mayroong purong katas ng kalamansi
at ang itim na punyal sa tagiliran. Sakto lang bang dating ko, anak? Aba, napakarami yata ng kalaban. Tamang-tama lang po ang dating mo, ama. Inaasahan ko talaga ang iyong pagdating. Si Patricia ho ba? Ayos lang ba siya? Nakaligtas na siya sa lugar. Kasama niya ngayon ang nanay mo at ang dalawa mong kapatid. Nakasalubong namin siya habang tumatakbo to. Pabalik na sila ngayon sa bahay. Sa ngayon, ito munang pagtuunan natin ng pansin kung papaano sila papagsakin. Madali lang po yan, tay. Kailangan ko lang paslangin ang kanilang pinuno. May kasabihan nga, na kapag napabagsak ang hari, ay guguho ang kastilyo. Matitibag ang lakas ng mga kawal, kaya uunahin kong kukunin ang buhay ng hari. Sagot naman ng binata sa ama bago hinawakan ang kampilan. Kinuha ni Felipe ang atensyon ng pinuno. Kinutya niya ito na mahina at hindi kayang tapatan ang kanyang lakas. Kaya nagalit ito ng husto at desidido siyang patayin habang nagsimula ng makipagpuno sa mga halimaw ang kanyang ama. Walang tigil ito sa paghataw ng latigo. Nagawa pang isaboy nito ang langis sa paligid upang maasiwa sa amoy ang mga aswang. Samantalang isang duelo ang naganap sa pagitan ng dalawa na nagtataglay ng pambihirang lakas. Ngunit nakakaangat pa rin ang pisikal na lakas ng binatang albularyo. Nagmistulang dikit ang laban pero kailangan isa lang ang manatiling buhay. Sa kabilang banda, hindi maiwasang makatamo ng ilang pinsala ang matandang albularyo sa dami ng kalaban. Gayunman, hindi ito nagpatalo. Nananatiling kalmado sa gitna ng madugong labanan. Makalipas ang ilang minutong sagupaan, ay biglang napatigil ang lahat ng tumilapon sa lupa ang pugot na ulo ng kanilang pinuno. Nagtagumpay kasi ang binata na pabagsakin ng hari bago ito tinabas ang leeg nito. Sa puntong yun, hintatakot ang naramdaman ng mga alagad. Tila nabahag ang kanilang mga buntot sa pagkasawi ng kanilang pinuno. Alam nila kung gaano ito kalakas, kaya hindi sila makapaniwala na natalo lamang ito ng isang binatang albularyo. Bagkus na lumaban pa ang mga ito, naisip nilang umatras. Kinuha nila ang katawan at pugot na ulo ng pinuno at magkakasamang naglaho sa dilima. Palatandaan na natalo nga ang mga ito sa labanan. Sagad hanggang buto naman ang ngiti sa labi ng mag-ama. Hindi nila inaasahan na magtatagumpay silang dalawa. Labis ang pagkahanga ni Tatay Dilpin sa binatang anak dahil tama nga ito ng sinabi na kailangang patayin ng hari upang mapabagsak ang buong hukbo ng kalaban. Bago nila lisanin ang lugar, nagsagawa muna ng panibagong ritual ang binata na palakasin ang selyo ng hangganan gamit ang malakas na orasyon at pag-alay ng sariling dugo upang hindi makatawid sa ibang baryo ang mga nilalang. May posibilidad kasi na maaaring maghiganti ang mga ito. Sa takdang panahon, oras na may hirangin na bagong pinuno ng mga aswang. Noong makabalik ng ligtas ang mag-ama sa kanilang tahanan, ay sinalubong si Felipe ng mainit na bisig ni Patricia at may kasamang madiin na halik sa pisngi na ikinagulat naman ng mag-ina. Hindi itinago ng dalawa kung ano ang nilalaman ng uhaw ng mga puso nila na sabik sa tunay na pagmamahal. Naglakas loob silang ipagtapat kung ano ang estado nilang dalawa. Natuwa naman sina Nanay Merly at Tatay Delfin sa relasyon ni na Felipe at Patricia. Habang kinikilig naman si Edita at Aya. Tila parang walang nangyaring sigalot. Isinantabi na lamang nila ang madugong nangyari sa nakatagong baryo ng mga aswang. Matapos ang bakasyon ng dalaga naman, ay nangako ito na muling babalik. Dadalasan niya umano ang pagdalaw para makasama ang binatang albularyo. Paglipas ng panahon ay tuluyan ngang lumalim ang kanilang relasyon hanggang sa may nangyari sa dalawa. Nabuntis ni Felipe si Patricia at hindi naman naging hadlang ang mga magulang ng dalaga. Nagkasundo ang dalawang partido na ipakasal agad ang dalawa bago pa man maisilang sa mundong ibabaw ang sanggol. Lalo't ito ang magiging kauna-unahan nilang apo. Tila hindi talaga nagbibiro ang kapalaran. Nag-umpisa ang dalawang puso na magkita sa panaginip hanggang sa pagtagpuin sila ng tadhana. Silang dalawa ang itinakdang magsama sa hirap at ginhawa.
Kahit gaano mang kahirap ang sitwasyon ni Felipe na hatiin ng oras sa pamilya at mga pasyente, ay buong puso itong tinanggap ni Patricia. Dahil mula noong magkakilala silang dalawa ay nasa diwa na talaga ng binata na paglingkuran ang mga taong nangangailangan ng tulong. Naging maunlad ang pamumuhay nilang mag-asawa, lalo't nagmula naman sa marangyang pamilya ang dalaga. Libangan na lamang ng dakilang amang albularyo ang panggagamot upang mapanatiling malakas at banal ang tangan niyang talisman na balang araw ay maipapamana niya sa isa niyang mga anak na may potensyal na maging isang magaling na albularyo. At ang nagmana nga ng nasabing medalyong ito ay walang iba kundi ang aking ama na isang antingero. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nahango sa naging talambuhay ng aking lolo Felipe sa kanyang kapanahunan, kasama ang butihing kong abuela na si Lola Patricia. Sa mga nakarinig ng ibinahagi kong istorya, ay hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala rito. Naway naantigan yung mga puso sa wagas na pagmamahalan ng dalawang karakter sa kwento kung papaano nagsimula ang unang tamis ng pag-ibig sa isang mapanganib na sitwasyon. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Domingo. At dito na po natapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Kwentuhan Tayo. Hanggang sa muli.